Kung ito'y mapapatunayan na totoo, dahil may mga witnesses, may mga taong involved na pinangalanan ang taong nag-utos sa kanila na sirain ang pagkatao ni Executive Secretary Ralph Recto. Ito ay isang karimari-marim, hindi katanggap-tanggap, hindi makatao, makasarili, power-hungry, gawaing paggawa ng intriga, pagplanta ng ebidensya. Diyan ba sila sanay? Diyan ba sila eksperto? Ito yung iniiwasan ng pamahalaan. Kaya nga meron tayong tinatawag na due process. Proseso ang pinapatupad ng pamahalaan, ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ayaw natin yung naranasan natin nung nakaraang administrasyon. Pero pilit pa rin nilang ginagawa sa ngayon. Hindi ito unang beses. Madami na tayong nakita, marami na tayong naobserbahan na yung ibang mga inilalatag nilang mga di umanong testigo ay gawa-gawa lamang. Sino ngayon ang nagpapagulo sa bansang ito? Sinabi ng Vice Presidente na ang bansa natin ay in chaos. Sino ang gumagawa ng gulo sa bansa natin? Definitely, hindi ang Pangulong Marcos Jr. Sino ang mga kaalyadong tinuturo na gumawa nito? Ito ba ang ugali na ipamamana natin sa ating mga kabataang Pilipino? Hindi dapat ganito nakikita ang karahasan, paggawa ng kwento, paninira. Napakarampanta ng ginagawa nila. At ito ay nakakasira sa gobyerno, nakakasira sa isipan ng ating mga kabataan. Sa ngayon po, ang NBI, sa pamumuno po ni NBI Director Matibag, ay inaalam pa po ang pinakalalim nito. Dahil pwedeng hindi lamang si ES Ralph Recto ang nais nilang biktimahin.